Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng Newswatch Philippines. Tungkol ito sa resback o sagot ni Speaker Martin Romualdez sa mga akusasyon ni Congressman Toby Chanco laban sa kanya. Nabotas Representative Toby Chanco says only concerned agencies should handle the budget for government assistance. Ito yung ayuda. He adds, some congressmen were forced to request allocations through the office of the Speaker Martin Romualdez. The House leader said this was a baseless accusation. So ito, basahin ko yung mga statements nila. Unahin natin si Congressman Tiangco. Sabi niya, the Speaker's office must stop controlling AIX, AKAP, TUPAD, and MAIP. When you have to beg from the office of the Speaker, it blatantly becomes the Speaker's pork barrel. Okay, sagot naman ng Speaker of the House. Sabi niya, the office of the Speaker firmly denies the baseless accusation that it exercises post-appropriation control over programs such as AIX, AKAP, TUPAD, and MAIP. To allege otherwise is to misrepresent the law and institutional practice. Yan ang sagot. Baseless accusation. Okay, so anong masasabi nyo? Ito na, nasa court of public opinion na, sino ang paniniwalaan ng taong bayan, ang akusasyon ba ni Congressman Toby Chanco o ang sagot ni Speaker Martin Romualdez? Madali lang yung magsabi na hindi. Okay, magbasa lang ko muna sa mga comments bago ako magbigay sa aking opinion. PRRD the greatest, sabi niya, in this situation, Romualdez ako, skillful kumakain ng pera. Wala na ito. Efren Rivas, between the two, who tells the truth, surely one of them is a greater liar. Yan, isa lang talaga nagsasabi ng totoo. Okay. Christ Acapulco, Tamba is great liar. Hamid Kanakan, Tambaluslos daw ang greater liar. Okay, ito, maganda. Daisy Mendiola, this is what BP Inday Sara once mentioned, that the Philippine budget is being handled only by two people, Martin Romualdez and Saldico, as if the Philippine Treasury is their own treasury. It is so because Malacanang allowed it. So ako, agree ako dito sa sinasabi ni kung bakit nag-resign yung tipping point, yung bumukal na, hindi na makayanan. Itong akusasyon ni BP Sara na dalawang tao lang ang nagkokontrol ng budget, Romualdez and Saldico. So, yun ang unang paratang. So, ito ngayon, sinigundahan ni Mayor Benji Magalong ng Baguio. May mga 777, yung 30, na basta sumama ka kay Speaker of the House, mayroon ka ng millions of ayuda. Yan ang sinasabi ni Mayor Magalong. Tapos, ito ngayon, si Congressman Toby Chanco, insider. Kasama nila. Alalahanin natin, si Congressman Toby Chanco malapit sa Pangulong Marcos Jr. Pinagkatiwalaan siya na siya ang campaign manager.
So, yung mga revelasyon ni Congressman Toby Chanco, naniniwala ko dahil nagtutugma sa sinasabi ni BP Sara at ni Mayor Benji Magalong. Itong tatlong ito, hindi naman nag-usap-usap siguro, hindi naman sila isang partido or ano. Kaya lang, yung mga sources nila, iisa lang ang sinasabi. Kaya ako, magpasalamat ako dito kay Congressman Toby Chanco. Saluduhan natin ito. May tapang at malasakit. So, talagang maraming mga tao o mga leaders na nagmamalasakit sa Pangulo. Isa dyan, si Congressman Albi Benitez. Hindi niya binutuhan si Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, I want a leader, kailangan natin ng leader na dapat mag-toss up sa Pangulo, yung matulungan ng Pangulo na ma-achieve yung kanyang layunin na paganday ng buhay ng Pilipino, hindi yung leader na hinihila pababa ang Pangulo. Anong ibig niya sabihin doon? So, ang pag-intindi ko, itong leadership ni Speaker Martin Romualdez, siya ang humihila sa performance ng Pangulong Marcos Jr. So, nakakatawa. Yung nangyari sa Kamara, only in the Philippines. Nagbobotohan sila ng Speaker of the House. Anong ginagawa ng isang member nila? Diba, nahuli kam? Nanonood ng online sabong sa kanyang cellphone. Anong klaseng leadership yan? Tapos, ano ngayon? Pabayaan lang? Okay lang yun? So, salamat, Congressman Toby Chanco. Mabuhay ka. Magbasa po tayo ng Gracie Villanueva. Why should they decide and have their hand in the budget? Should be agencies handling it. Congress should never have the power to disburse funds. Yeah. Ang Congress, allocate, mag-approve. But once na na-approve na, executive na. Kailangan executive, you executive agencies. Ito namang mga agencies natin, lalo na DSWD, sinasabi na walang pakialam ang mga politiko. Kami lang. Anong kami lang? Pinapabayaan nyo mga congressman na Anyway, salamat, Congressman Toby Chanco. Mabuhay ka. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nag-aarap na ko sa area ni Boboy og ako siyang bisitahon. Ug mauna ni ang kape nga iyang gitanom. Nindot gid kayo nga mga sidling. Mayong buntag diya. Ay, mayong buntag pod. Mananom tag kape. So puro dan og iti ang imix. Puradan. Kung butang imik sa ite. Mananom gyud mi og kape kay aron mawas mi sa kalisod og makasuporta sa among anak nga mga estudyante. Oo. Salamat gyud kaayo sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video. Yakan ko malit ya. Kani mo na ni akong trabaho. Maglampas, maghinno ni abangag, dalatanom. Aron ang akong magyan nanay tanom, kumpleto na daan. Oo. Og salamat pod sa gatanaw sa video og kaning nagsuporta aning similya nga kape. Na makatanom na gyud mi nga naami makasuporta sa mga bata nga aron pag-imparayan sa pag-eskwela. Karon daghan-daghan gyud ang ilang natanom nga kape. Pila din ni kapunuan ninyong kape? 350.
ang among natanom og amo pa ning dugangan aron sa pagsuporta sa among anak sa ilang pag-eskwela. Oo. So luag na gyud kaayo ang ilang natamnan og kape. So muna ni ang ilang area. So lampas og bangag og pagtanom diretso.